Okay, kabayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ano po? At ito po ang inyong lingkod, ka Jerry Geronimo, sa ating palatuntunang ating alamin na palagian po ninyong napapanood sa Facebook at saka sa YouTube, kabayan. Tungkol po sa larangan ng pananakahan, agriculture, ano po, fisheries, pangisdaan at pangingisda, at iba't ibang mga palatuntunang pangkabuhayan na makatutulong po sa ekonomiya ng ating bansa, kabayan ko, sa pagsulong po natin. Bueno, sa araw na ito, bilang pagsalubong po natin sa darating na taon, hayaan po ninyong magbigay tayo ng mga ideas po for the agriculture and fisheries sector ng Pilipinas. Medyo maiiba po tayo ang pinakatema natin sa araw na ito. Alam po ninyo, kabayan, because of the pandemic, nakita po ng maraming Pilipino, especially those who are thinking of the future of the next generation, kabayan, yung mga darating na saling lahi po natin. Nakita natin talagang napakahalaga ng food production po ng pagkain para sa ating pangangailangan. Siyempre, tulad ng aking nasabi, kabayan, kailangang sumunod dito po ang ating kalusugan po ng mga Pilipino. Okay, balikan po natin ang agriculture and fishery sector, kabayan. Alam po ninyo, sa pananakahan, dapat nating palakasin talaga ang produksyon ng palay at mais para maiwasan po natin ang napakalaking importasyon. $1 billion po ang ginagastos po natin dyan, at siguro gastusin natin yan sa kapakanan ng ating pong mga magsasaka, kabayan ko, para matulungan po natin sila, at the same time mabili ang kanilang produkto, at the same time magkaroon ng murang bigas at palay, mais at kabayan sa ating bansa, at syempre uminog po at umikot ang ating pong ekonomiya. Nakita nating napakahalaga ng food production para sa ating pangangailangan, kabayan ko. At ito po ay dapat nating pag-ukulan ng pansin, katulong po natin ng gobyerno at ang pribadong sektor, kabayan. Okay, balikan po natin ang ating paksain sa araw na ito. Sa pananakahan, dapat nating palakasin ang mga bagay na ito, at sabi nga po natin, kabayan, pagtuunan ng pansin ang mga resources po ng pamahalaan doon po sa mga unused, unproductive na mga lupang sakahan po na nakatiwangwang lamang sa napakalaking bahagi ng Pilipinas, kabayan. At dito po para sa produksyon ng palay at mais. Kung ari po ng mga nasa pribadong sektor, siguro suggestion po ng ating programa, pakiusapan po natin ang mga ito na gamitin muna sa produksyon ng pagkain tulad ng palay at mais, at yung pong mga kikitain dito, ihati po natin sa may-ari ng lupa at saka sa mga magsasaka, kabayan ko. Huwag munang gamitin sa pagtatayo ng mga business infrastructure, kabayan. Kagaya ng mall, kagaya po ng mga buildings, ng mga pabahay na nagagamit po ang ating lowland areas. Lowland should be specifically devoted to food production. Yung pong upland, pwede rin sa food production, pero yung highland po, yung medyo dalisdis na matataas ng kaunti, yan ang pwedeng gamitin natin sa mga infrastructure, kabayan ko. At lalong-lalo na sa mga kabayan po natin na nag-iisip po na paglaanan ng pansin ng mga pabahay, sa palagay ko, kabayan ko, tamang-tama yung ginagawa po ng ilang mga LGUs, kabayan, na iniiwanan po nila yung mga lowland para sa produksyon ng pagkain. Okay, malaki pa ho ng bahagi ng Pilipinas ang pwedeng gamitin sa produksyon ng pagkain. Dumako naman tayo sa fisheries, kabayan. Aside from deep sea fishing, malaki pa rin ang fishery areas ng Pilipinas na dapat po nating palakasin, aquaculture. We have to modernize our fishery sector para lalong lumakas ang produksyon ng iba't ibang uri ng mga isda na atin pong inaalagaan, mga fish products. Kasabay nito ang pagbibigay ng atensyon sa marginalized sector po natin sa fishery area. Yun po ang tinatawag nating fisher folk, kabayan ko. Kailangan natin sila sa produksyon ng pagkain na manggagaling po sa mga tubigan. Fishery sector, both in the municipal sector and the aquaculture sector, kabayan. Iba't ibang uri ng isda at hipon ang nakukuha po sa karagatan at sa mga ilugan, kasama na rin ang pangisdaan, mga palaisdaan, kabayan. Ang nangunguna po sa ulat ay ang damong dagat, seaweeds, na halos ang mga mayayaman lamang at may kaya ang pumapasok dito, kabayan ko. Yung pong mga maliliit, hindi po makapasok sapagkat napakalaki ng production cost, po.
Kailangan po natin palawakin ito sapagkat ito po ang magbibigay sa atin ng malaking kita sa Pilipinas sapagkat pinakamalaking bahagi ng fishery sector, kabayan, ng seaweeds production. Alam nyo, kabayan, sa ating ulat na tinanggap, iilan lamang sa Luzon at sa ating bansa ang ilan po sa mga infrastructure na kailangan natin sa fishery sector. Alam po ba ninyo, ang mga fish port po natin, kakaunti, kabayan ko. Kakaunti ang fish port na pinagdadalhan po ng mga produktong galing po sa karagatan at sa ating kapaligiran. Alam po ba ninyo, ang mga fish port natin, kabayan ko, yung pong nasa nabotas lamang. Sa Luzon, sa Iloilo at saka sa Zamboanga. Tatatlo lamang po ang fish port po natin. Siguro, kailangan po natin, kailangan nating dagdagan pa ito para matugunan natin ang pangangailangan ng iba't ibang mga region. At ito po, kabayan ko, in as much as we are a fishery country and surrounded by water resource with more than 7,000 islands, kabayan, kailangang mapalakas talaga ang ating fishery sector. Sana, sa mga darating na Pangulo ng Pilipinas, kabayan, mabigyan ng pansin at resource o kakayahan ang ating agriculture and fishery sector, yung po mga darating na administrasyon. Lalo na ang sektor sa produksyon ng isda at mga kahalintulad na produkto sa ating tubigan. As the saying goes, kabayan, nothing is never too late, kabayan ko. Nothing is too late. If we will put our minds and resources into it, kabayan ko, malaki po ang magagawa natin. Okay, sa araw na ito, kabayan, alam po ninyo, marami tayong mga pwedeng talakay sa ating palatuntunan, pero iisa-isahin po natin. We will be discussing yung pong mga alagaan po ng isda sa ating backyard. Ano po? Pwede tayong mag-alaga sa concrete ponds, pwede tayong mag-alaga sa kahit na po kahoy at pagkatapos binabalutan po ng plastic, pwede tayong mag-alaga sa mga drums, pwede tayong mag-alaga sa mga sistemang artificial na yung pong maliliit na lupa, ay pwede nating latagan ng plastic at maalagaan po natin ng isda. Tulad po ng mga alagang tilapia, pangasius, hito, karpa, sa hipon, banamay, kabayan ko. At yan po ay kasama na rin ang ulang, kabayan. Lapu-lapu, pwede rin po. Fish, saltwater fish, At ito po ay ating pong ipalalabas sa ating palatuntunan, ating alamin. Alam po ninyo, kabayan, kung mayroon po kayong mga nais na itanong at nais na maipalabas sa ating programa, hilingin lamang po ninyo sapagkat ito po ay ating ipakikita po sa inyo. Meron po kami tinatawag na rewind, babalikan po natin ang ating pong mga nakalipas na pinalabas at ito po ay ating ipalalabas na muli para sa ating mga humihiling. At yan po sa palagay ko makatutulong ng malaki sa ating palatuntunan, ating alamin mula po sa ating palatuntunan para po sa ating mga kababayan. Yan po, kabayan, kagaya po ng ating mga nakikita nung isang araw po, naipakita po natin, tinatanong sa atin, bakit yung saging nyo ay pula? Yun po ay pula, Colorado Rojo kung tawagin po. Teka muna, meron pala tayo dito. Kapag ito pala ay nahihinog, kabayan, kapag ito'y nahihinog, nagiging dilaw din po. Pero pagka umpisa po, pulang-pula po ang nasabing saging. Pwede po nating ilagay sa backyard, pwede po nating alagaan, kagaya po ng ating pag-aalaga ng mga bagay na kagaya po ng ampalaya, ng kalabasa, ng pakwan, ng milon, at marami pang iba, kabayan ko. At yan po ay makatutulong ng malaki sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na ating mga senior citizen na namamalagi sa kanilang mga tahanan. Okay, at tabayanan po ninyo ang ating palatuntunan sa mga darating na pagtatangkad po natin sapagkat marami tayong ipakikita, magbabalita po tayo at magbibigay tayo ng mga teknolohiya na pwede po ninyong pakinabangan sa pang-araw-araw na pangangailangan. Okay, kabayan, ito po naman ang inyong lingkod, Ka Jerry Geronimo. Muli po nag-aanyaya sa inyo, samahan kami sa YouTube at saka sa Facebook ng ating palatuntunan, ating alamin. Ang inyong lingkod, Ka Jerry Geronimo, sa ating palatuntunan, ating alamin. Nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan ay ating pong pinangangalagahan sa palatuntunan, ating alamin. Hanggang sa muli, Merry Christmas, Happy New Year, kabayan. God bless po mula po sa ating programa sa araw na ito.